Inok, may comment dito si Kurosaki. The more perfect a person is on the outside, the more demons they have on the inside. Sabi ni Sigmund Freud. Yeah, oo. 'Di ba? Mm. Dito ba sa Broccoli TV, meron ba ditong banal-banalan? Wala, mga demonyo tong Ha? nakikita ko dito eh. Si Ikaw, Ansat, sino ba rito yung joke, ano, joke lang. ang holier people dito? Ha? Si Ikaw, Elias na siguro ang holy dito, nakikita ko. Ay hindi, may inner demons din pala yan, si Elias. Good evening, Elias. Good morning. Nakita ko na ang inner demon yan eh, minsan eh. Kumusta na? Hello, hello bro. So, good evening sa lahat. Napakita ko bro, alam mo may didimanda ako eh. Meron akong Bakit? Sino? didimanda eh. Eh, narinig akong kumanta eh. Dispalinghado eh, yung isa dyan. Oo, Yung si Fred. nagtulak sa akin para magbasa ng Biblia. Yung isa, you delay you? You delay you? oo. Oo, Brox, marami talagang ganun eh, Brad Enoch. Ano? Good evening sa lahat ha. Good evening sa lahat na nasa Zoom tsaka nasa YouTube. Maraming holier than thou eh, no? Yun ang mahirap talaga, Brox, no? Hindi natin nilalahat, no? Kasi of course, nandiyan si Brad Enoch, nandiyan si Brad Doc, no? May mga Kristiyano talaga, no? Sad to say, Brox, no? Napakaraming Kristiyano talaga, no? Na masakit sabihin eh, pero ipokrito, no? Na Mm, actually, yeah. yung ang bait-bait sa labas, ano? Pero sa loob, no? Kasi kung meron ka talaga, tinutukoy ka kanina ni Code, no? Yung Christ-likeness, ano? When you say Christ-likeness, hindi nagtatangi yan, bros. Hindi tumitingin sa religion yan. Lahat, kasi, kung talaga ito ha, Biblia sa Biblia, no? Ang lahat ginawa sa Kristo. So kung ginawa ka sa Kristo, lahat ng bagay ginawa sa Kristo, di lahat ng tao ginawa sa Kristo at lahat yan, nilalang yan para sa mabubuting gawa na siyang inihanda pa nung una upang siyang lakaran. Huwag mong i-exclusive sa Kristiyano yun. Hindi sinasabi ni Paring Pablo yun sa Kristiyano lang. Sinasabi ni Paring Pablo yun sa lahat ng tao. Yun yung tinutukoy niya. Pero ang ginawa kasi, no, inaangkin nila dahil ikinakabit nila lagi doon kay Jesus. So, yun yung, alam mo, Brox, ano yun, nakakalungkot, no? It's really hard, no? It's really hard to change people, no, the way they think. But at the end of the day, ang gagawin mo na lang talaga is to respect and love them, eh. Kasi they can't change it. Siguro it's only for a Mm, select few or only for the few ones na talagang gustong makaalam ng totoo. Pero kasi sa kanila, Brox, yung totoo yung illusion, eh. Mas mm. gusto nila yung kine-cradle sila ng illusion, eh. Yung tinatawag na comfort of lies, eh. Pero kung nagsisimula ka na maghanap, makikita mo naman talaga, Brox, eh, bakit mo naman sasabihin kasi, Brox, na ganito, hindi ako, I'm not against, no? Pero I just don't like hearing people na nagsasabi na ibang religion kasi yun. Mm, Eh, dude, paano kung yung religion niya mas mabait pa sa'yo? Yung mga tao mm, doon. Tapos sasabihin mo, ibang religion sila. Eh, mas Christ-like nga sila kumpara sa yung Christian, eh. Christian ka lang, pero hindi ka mm, Christ-like. That's one thing that these Christian hypocrites must understand. Yung mm. Christ-likeness, hindi nakakabit yan sa Christianity. Yung Christ-likeness, nasa lahat ng tao yan. Yan yung Christ consciousness. Hindi yan pagmamay-ari ni Jesus. Isa lang si Jesus na nagbit-bit niyan, yung Christ consciousness na yan. Dala-dala rin yan ng mga taga Southeast Asia, ano man ang religion nila. Yung Hare Krishna, son of Christ, ano yun eh. Yung Hare Krishna na term, son of king yun eh. The king's son eh. Christ yun, Kristo rin yung Krishna na yun eh. Pero bakit mo sinasabi na yung mga taga-ibang religion, eh wag na tayong makinig doon? Bakit? For what? Eh hindi mo ba alam na yung Christianity galing ng Hinduism yan, tsaka galing ng Buddhism yan? At maraming similarities yan doon Correct. sa Taoism na the way. Paano mo Mm, nasabi na hindi dapat pakinggan yun? Eh doon nga kinuha ni Jesus yung mga yan. Eh, ano ka ba? mm, true. Di ba? Wag mong isipin na parang, Brox, ito na naman tayo eh. Kumbaga, sa akin ito, no? Sige, if some will call me a demon, it's okay, no? Tawagin mo akong demonyo ako, o may demonyo na ako.
it's fine with me. It doesn't bother me, Brox, no? Ito lang yung sa akin, Brox, eh. Kung tatawagin mo akong demonyo, congratulations kasi demonyo ka din. Kasi yung hinatol mo sa akin, yun din ang hinahatol mo sa sarili mo kung marunong ka magbasa nung sinasabi ni Jesus. Na yung inihahatol mo sa kapwa mo, yun din ang inihahatol mo sa sarili mo. In modern times, ang sinasabi niya ganito, yung sinasabi mo sa kapwa mo, ikaw yun. Simple as that. Psychology 101, no? Simpleng psychologiya lang. Yung sinasabi mo sa kapwa mo, Brad, yun ang sinasabi mo sa sarili mo. It tells more about you, not them. Yun yung sinasabi ni Jesus. Kaso ginagawa mo kasing fantasy, eh. Di ba? Basahin mo lang yung Biblia, Brox. Huwag kang Kristiyano. Maiintindihan mo mabuti. I promise you. Basahin mo lang, hindi ka nagpapaka-Kristiyano. Ang problema kasi, Brox, ikinabit nila yung Kristo kay Jesus. Na ngayon, naging exclusive na yung Christianity, no? Na yung Christ-likeness sa kanila, hindi. Sa lahat yan, huwag kang hahatod sa kapwa mo. Huwag mo sasabihin na, huwag ka makikinig sa kanila dahil ibang religion sila. Huwag mong sasabihin yun dahil bit din nila yun. Basta meron silang pag-ibig sa puso nila, gumagawa sila na mabuti. May Christ consciousness yun. Love consciousness, Brox. Hindi naman mahirap maintindihan eh, pero ginagawa kasi komplikado ng mga Kristiyano eh. Pero sometimes, no, it really hurts to really hear, no? Although hindi mo sila ma-blame, Brox, eh, kasi victim din sila ng maling memory. It's a wrong memory, it's a wrong, kumbaga, software, no? Na nailagay sa kanila noong mga nag-umakay sa kanila, na ngayon meron din iba na, syempre, di ba, may iba na rin na nagsasalita, may iba na rin na napapaakay. It hurts, no, to hear this, Brox, no? Pero most, not all, pero most of them are still victim of that wrong software, that wrong programming, that wrong memory. So, sino yung mga nakaalis? These are the ones na talagang naglakas ng loob, na inalis yung takot para maintindihan niya, shoot, oo nga, nasa matrix pala ako. Matrix nino, ng tao na gumawa nito para ma-under kami ng control through fear. Pero Brox, kung babasahin mo talaga Biblia, no? Siguro Brox, no, I started August 2023, kung di ako nagkakamali, 2024. And then yung character ni Lost to Elios, Brox, as I read the Bible, di na ako naniniwala sa Bible, Brox, eh. Paano po yan? Believe the Bible the way they believe. Parang ganito, Brox, no? Tayong dalawa, no? Nagbasa tayo ng Lord of the Rings, no? And then, kinukwento yung Lord of the Rings, no? Until lumipas ang 2,000 taon, naging totoo yung Lord of the Rings, eh. Sa saling-saling kwento, eh. Ngayon, ang nangyari ganito, Brox, in modern times, parang ganito na, Brox. Uy, sabi ni Frodo, love one another. Sabi ni Frodo, love one another. Yung Frodo, naging totoo habang lumilipas yung panahon, Brox. Pero, sulat yun ng isang Israelita na ginawa niya para sa Israelita. Sulat para sa Israel. Pero ang nangyari, yung story ni Jesus, naging totoo. So, gawin lang natin ngayon kay Frodo, palipasin natin yung 2,000 taon, masikap lang natin ipamalita na totoo yan, nangyari yan. Si Frodo magiging totoo after 2,500 years, Brox. Napakalaki ang possibility. At yung mga taong sa future, 2,500 years, sasabihin nila, Frodo said, love one another. Para sa kanila, si Frodo totoo na. So, ganun ang nangyari sa Biblia. Ang problema, Brox, hindi na kasi maalis. Nakatigasan na. Andun na, na hardwire na sa brain ng mga tao na may Dude, maniniwala ka ba lumakad si Jesus sa tubig? Ikaw, Brox, sa tingin mo maniniwala ka pa ba doon? Hindi po. Maniniwala ka ba nung sinabi niya na kapag may pananampalataya ka na kagaya ng mustasa, mapapalipat mo yung bundok? Maniniwala ka rin, Brox? Hindi po, literally. Yung ang bahay mo, tulak mo yung pader eh. Kaya mo ba? Tulak mo yung pader mo, Brox. Sige nga, palipatin mo, tulak mo. I believe, tas tulak mo. Hindi po. Gagarantiyan ko sa'yo, Brox, kahit 10 taon ka I believe in Jesus Christ, tulak mo yung pader mo, hindi mo magagalaw yan, promise. Hindi eh. Basahin mo lang yung Biblia, Brox, nang hindi ka Kristiyano. Yun lang yung invitation ko, Brox. Subukan mo, i-unchristian mo yung sarili mo, basahin mo yung Bible, marirealize mo, Brox, it's not for you. Yep. It's not for you. It's a story
full of symbolism, metaphor, puno yan ng mga alegorya. Mhm. Napakarami, pag binabasa mo yan, at huwag kang matakot. Ba't ka kasi natatakot? Kaya mo kasi nasasabing huwag sa ibang religion kasi hindi mo inaalam eh. That's ignorance. Kapag sinasabi mo na, huwag na kayo sa ibang religion makinig. Dude, hindi tama yun. Subukan mong basahin yung Biblia, tapos aralin mo yung core teachings ng Hinduism at Buddhism, makikita mo, synchronize sila eh. In sync sila eh. Magkakapareho sila ng tinuturo. Tignan mo yung Taoism, yung the way, the path. Pakikita mo pareho ng sinasabi ni Jesus, yung sinasabi ni Lao Tzu, tsaka ni Confucius din eh. Yung backwards law na sinabi ni Confucius na, ni Lao Tzu na kapag ang isang bagay pinipilit mo, hindi mo makukuha. Pag masyado mong iniingatan, hindi mo makukuha. Di ba sinabi ni Jesus din yung pag iniingatan mo yung buhay mo, mawawala sa'yo? Pareho sila, magkakaiba lang ng pagkakadeliver. So, ang panawagan lang natin, no, kung may iba ngayon na mga nakikinig pa na mga taga-MCGI o iba mga closets na ang isip pa rin nila, Christianity lang, dude, gumising kayo sa panaginip nyo. Hindi, it's not about Christianity, it's about Christ-likeness. It's about awakening, it's about enlightenment, it's about really understanding the way of living in love. Kasi yun lang naman na itinuro ni Gautam Buddha, ni Krishna, ni Jesus, ni Rumi, ni Lao Tzu, ni Confucius, at nung kung sino-sino pang hindi mo na nakilala, isa lang tinuturo naman nila, pag-ibig lang naman, Brox eh. Pero bakit kailangan mo i-discriminate yung iba? Huwag kang sasama dyan, mga Hare Krishna yan. Huwag kang sasama dyan, Buddhist yan. Huwag kang sasama dyan, Hindu yan. Huwag kang sasama dyan, Shinto yan, Confucianist yan. Dude, mali ka. Ikaw mismo ang lumalabag sa utos ni Jesus sa'yo na huwag kang magtatangi ng kapwa mo. Ang masaklap, Brox, no, victim ka ng ganong memory from a wrong preacher, no, without you really trying to make an effort na para alamin mo, bakit nga ba may ibang mga taong mabubuti naman pero iba religion? Ibig bang sabihin yung sinabi ng Diyos sa Biblia na walang lahat ng walang kabutihan, walang lahat na mabuti, walang kabutihan at katwiran na hindi galing sa Diyos? So kung ito Christianity, ito yung Diyos na kinikilala ko, mabubuti rin sila, iba Diyos nila. So ibig sabihin, nagsisinungaling yung Diyos ko, Brox. Kung ako believer ako ni Jesus, no, Christian ako, nagsisinungaling pa rin yung Yahweh ko. Bakit? Kasi sabi niya sa kanya lang galing na, bakit may mababait na Buddhist doon, tsaka Hinduist doon, iba Diyos noon. Di ba? Kung iisipin mo lang, ibig sabihin, yung Diyos nila, yung Diyos na sinasabi mo, isa lang yun, magkakaiba lang ng pangalan ko. Tinatawag mo si Brother Enoch dito, sa Maynila ng Enoch, tinatawag mo siya ng Nok-Nok sa South, tinatawag mo siya ng Inos sa Cebu. Tumutukoy lang kayo sa isa. Pero para sabihin mo, yung mga naniniwala doon kay Enos, wag na kayo, dito lang tayo kay Enoch. Dude, pareho lang yung tinutukoy mo, ang isip ka lang. Bago ka magturo, bago ka umakay, alamin mo muna yung lahat. Kasi baka kaligaw ka, umuulit ka lang ulit. You are repeating the same mistake. Na yung mga tao, hindi mo alam, nagbibuild ka na naman ng bagong kulto. Yun. Christian lang. Guys, Jesus, puro ganun ka na lang, Brad. Mag-isip ka. Maililigaw mo yung iba sa pamamagitan ng hindi mo siya maililigaw completely sa katwiran. Oo, pero matuturuan mo siyang laging magtangi ng kapwa. At number one na ayaw ng Diyos yan, ang Diyos hindi nagtatangi ng mga tao. Hindi siya nagtatangi ng tao. Dahil ba Kristiyano ka, sasabihin mo sa Buddhist, pag nakita mo si Code, hinayupak yan, Buddhist yan. Dapat ba ganon? Huwag ka maniwala dyan, Buddhist yan eh. Ay, hindi. Tignan mo yung mabuti ni Code. Mag-usap kayo ni Code at masasabi mo, oo nga, may sinasabi si Code na kahawig nun sa akin. Baka yung sinasabi mo, pareho lang. So, tignan mo yung pagkakapareho, yung pagkakaparallel nyo, yung pagkakahawig nyo. Bakit? Kasi, bro, at the end of the day, iisa lang naman yan eh. Nation, bansa, borderline, human concept lahat yan, bro. Kasi tanggalin mo lahat ng borderline. Tanggalin mo lahat ng tinatawag na national kung anong nationality mo. Lahat naman tayo tao, bro. Kasi wala namang religion nun eh. Walang borderline, walang nationality. Ano tayo? Para-parehong tao. May isang buong isip. Lahat tayo tao. Anong nagbabayad sa atin? Pag-ibig lang naman, bro. Kaso, dumating yung religion, dumating yung ego, sila na tama, itong isa, siya rin ang tama, iba tama. Ayun na, nagkagulo-gulo na, Brox. When in fact, Brox, hindi mo naman pwedeng, yung Biblia, hindi naman siya napaka-complicated eh. Kung babasahin mo, napaka-simple lang, Brox. Basta i-Christian mo lang muna pansamantala yung sarili mo, basahin mo yung Biblia. Sasabihin lang ng Biblia siya, huwag ka magtatangi ng kapwa mo, ibigin mo yung kapwa mo, gaya ng iyong sarili, huwag mo silang hahatulan. Sapagkat yung ihahatol mo, yun ka.
Ganon kasimple, Brox. Mabuhay ka lang ng mabuti. Huwag mo nang kunin, Brox, yung naglakad sa tubig o nagpapaan bundok o nagpakain ng 5,000. Saan malaman mo, ano ba naman yan, Brox? Kung malaman mo, may Mm. magagawa ka ba? Kung gagawa ka kukuha ka sa gripo, tapos ita-turn mo into wine, bakit? Shot ka? Mm. Ano yun, Brox? Para saan? Bakit? Hindi. Kasi si Jesus bumuhay na pati. Dude, wala akong pakialam. Ang pakialam ko, yung sinasabi ni Jesus, kung paano ako mabubuhay ng mabuti. Paano ako mabubuhay sa pag-ibig? Paano ko igagalang lahat ng tao? Paano ko lahat i-respeto lahat ng tao? Paano ako kumbaga, nurture ng unity and peace, no? Sa lahat ng mga tao. Kasi yun ang turo niya, unity, eh, sa pag-ibig, eh. Pero kung ako, Kristiyano, no, Brox, Christian, Brox, no, Christian, no, madiin, eh, no? Kaya, Brox, ayokong tawagin akong Christian, eh. Once again, no, kumbaga for the record, I am not a Christian. I am not a Christian, no longer a Christian. I am a Christ follower. Magkaiba yun, Brox. Kasi pwede kang Mm. tawagin mo sarili mong Christian, pero marami Christian dyan, Brox, di Christ follower, kaya nga nagtatangi. Christ follower ka, Christian ka, tinatawag mo sarili, tayo po yung mga Kristiyano. Huwag na po tayong makinig sa ibang religion. Nagtangi ka, brad, eh. Hindi ba nagtangi ka, Brox? Hindi ba nagtangi ka na nun? Huwag na tayo sa ibang religion, di ba? Dito lang tayo, sapat na to. Dude, how do you know? Mm. Di ba nagtangi ka na? Huwag na yung ibang religion, huwag na yung agnostic, huwag na yung atheist, huwag na yung ibang beliefs, basta Christian lang. Di ba nagtangi ka? Dahil ka iniisip mo kayo lang ang tama? Hindi Christ-likeness yun, eh. Christian ka nga lang talaga nun. Pero, kung ikaw, no, Christ-like ka, welcome lahat. Free thinker ka. Oo, may sinasabi siya, pakikinggan ko. At kung kasang-ayon naman ng ibanghelyo, hindi ibang-ibanghelyo yun. Kung sinasabi ni Code na, kami bradlos, compassion, eh. Hindi ibig namin yung kapwa namin, gaya ng aming sarili. Ginagawa namin sila na mabuti. Kasi ang alam namin, sila kami, iisa. Ako, sinasabi ko, ibigin ko yung kapwa ko, gaya ng aking sarili. Kasi sabi ni Jesus, ganun, eh. Iisa lang kami. So magkakahawig kami, ba't ko siya itatangi? Open ako sa kanya. Kasi katwiran. So hindi ibang-ibanghelyo yun. Pero kung ipagpapalagay mo na kung kunwari, ibang religion ito, ibang religion si Brad Enoch, ibang religion si Code, tapos sasabihin ko, hindi, Christian ako lang tama sa akin, kasumama na sa akin ang katotohanan. Doon, sinungaling ka niyan. Ibig sabihin, hindi ka nagbabasa niyan, hindi ka nag-aaral niyan. Yung sa akin, Brox, no, nung sumampa ako sa inyo, way back, siguro almost 2 years na, no? I'm sure, no, nakita mo, Brox, yung progress, yung change nung from Los to Elios. Kasi ang gusto ko lang talaga noon, Brox, makipagkatwiranan sa inyo, pamukha ko sa inyo, kayo mali, tama kami, MCGI, Brox. Mm. Pero nakita ko, as time goes by, naririnig ko si Brad Enoch, naririnig ko si DK, naririnig ko iba nangangatwiran about sa Biblia. Natulak ako. And then, ito, lumipas yung panahon, ito na, Brox, nakita ko, as I read the Bible, na unti-unti kong naiintindihan at nauunawaan, Brox, hindi para sa akin yan. Kunin mo yung mabuti dyan. I believe in Jesus, but not the way you believe in Jesus. Kasi yung iba, Brox, naniniwala silang tunay na nabuhay si Jesus. Ako, it doesn't matter, Brox, kung nabuhay siya o hindi. Naniniwala ako doon sa sinabi niya doon sa libro. Parang ganito, nagbasa tayo ng Harry Potter, Brox, no? Tapos sabi mo sa akin, Brox, na, Elios, yung sinabi ni Harry Potter doon na huwag mong gagawa na masama yung kapitbahay mo. Tama yun, di ba? Sasabihin ko sa Brox, tama, naniniwala ako kay Harry Potter. Pero it does not mean na naniniwala kong nabuhay talaga yung Harry Potter. Mm. Pero yung sinabi ng Jesus sa Biblia, naniniwala ako, tama yun. So I believe in Jesus, it's just that it's not the way you believe in Jesus. Hindi, Mm. wala na akong pakialam kung meron ba talagang Jesus na nabuhay, o may Gautam Buddha na nabuhay, o may Confucius na nabuhay, o may Krishna talagang nabuhay. Wala na ako doon, Brox. Ang tinitignan ko lang, Brox, yung kagandahan ng turo nila. At yun ang susundin ko. Kasi alam ko makakabuti yun sa akin at sa kapwa ko. At numero uno ron, Brox, yung hindi ako magtatangi ng kapwa. At hindi ako magsasabi na huwag sa kanila dahil tayo lang ang tama. Hindi ka sigurado dyan dahil maraming aral ng Christianity, kung titignan mo sa Hinduism at Buddhism at Confucianism at Taoism, magkakahawig. Nauna pa yung mga yan. Sino ngayon ang tunay na totoo? Lalabas si Jesus ng opya. Ganun ang mangyayari. Yun lang, Brox. Thank you. Grabe na to. Thank you, Badlost. Namiss natin si Badlost. Ito nga yung sinasabi ni Brother D-Labs nung isang gabi, no? Golden rule lang, bro. Nung umalis daw siya sa MCJ, golden rule lang, bro. Ayun din sinabi ni Buddha, middle way. Ito nga, ni-research ko, Yung ganyang idea,
Tingnan nyo, oh, bahay. Blessed is who prefers his brother to himself. Buddhism, ayan, tingnan mo. Confucianism, Christianity, Judaism, Gandhi, Jainism, Judaism, Hinduism, Islam. Pare-pare, none of you, eto Islam none of you will believe until you love for your brother what you love for yourself. Plato, ito, mas nauna to. I can do to others what I'd like them to do to me. 5th century to. Seneca, mga Romans to. Shintoism, Voltaire, Zoroastrianism, mga nauna to eh. It's the same. Lalabas ng opera si Jesus. So it doesn't matter. Ang galing ni Brad Lost. Now here comes Brad Glenn Manalaysay. Hindi naman naniniwala si Brocol sa devil. Dude, it doesn't matter. Si Broccoli, hindi naman siya naniniwala kay Kristo. Si Pechay, si Sir 80, mga ateisto, paano yun? It doesn't matter. Brox, Tumitingin ka sa belief or non-belief, mga tao din kami. I can love another person as well as you. We're the same. Sige, Brother Elias. Brox, ganito, no? Yan ang mahirap kasi pag nagbabasa ka ng Biblia, laging dualistic approach, laging may Diyos, may Satanas. Brox, basahin mong maigi, maiintindihan mo, huwag ka lang magpapakristyano, huwag kang kristyano, Brox, ha? Yung din yung Satanas, ano ka ba? Lucifer. Siya rin yun eh. Yung story ni Jesus, ipinapatungkol kung paano kang mag-i-evolve from an egoistic man to a spiritually minded person. Spirituality means mindfulness. Yun yung tinuturo nila Gautam Buddha at nila Krishna. Ano ka ba? Pag sinabi doon, ang taong spiritual, ibig sabihin ng taong spiritual, hindi yun yung Brox yung nakikita mo parang may anghel na may papaktos, parang yung may orchestra. Na parang bang may orchestra na may dadapong ka. Hindi, Brox. Ang spirituality, in Southeast Asia, they call it mindfulness. It's mind over the body. Ibig sabihin, kaya ng isip mong kontrolin yung katawan mo. Hindi nasusunod yung katawan mo. Hindi ka, pag nalilibugan ka, babanatan mo yung kapitbahay mo. Hindi ganun. Kapag may nakita kang pagkain o isang ginto dyan, kakawatanin mo, kukunin mo. Ibig sabihin ng taong spiritual, malakas ang pag-iisip, Brox. Malakas ang kalooban. Hindi niya gagawin. Hindi siya kaya ng kanyang laman. Pero di ba, ang laman ay sa dyablo. Brox, kung titignan mo lang, punong-puno ang Biblia ng symbolism, ng metaporya at alegorya. Yung Satanas doon, ikaw yun. Actually. Yung katawan mo yun. Hindi mo makayang makontrol yung katawan mo. Ikaw yung Satanas na yun. Tama ka ba? Magbasa ka. Tignan mo. Kaya nga sinasabi ni Jesus, di ba? Yung sa Christ consciousness, nasa atin ang pag-iisip ni Jesus. Ang ibig sabihin niyan, spiritual person, no? Malakas ang isip, mind over body, mind over matter. Psychology yung tinuturo dyan ni Jesus. Hindi mo nga alam kung nabuhay si Jesus. Kung sino nagsusulat yan, napakatalinong psychologist niyan, Brox. Pero para sabihin mong totoo, si Jesus nabuhay. Dude, anong patunay mo? Wala ka nang makita eh. Pero para sabihin mo, Christian lang, magbasa ka, Brad. Yung sinasabi doon sa Biblia, pareho ng Dhammapada. Pareho rin ng nandun sa mga Upanishad sa Bhagavad Gita, doon sa kanilang sa mga tinuturo nila. Sa Vedas, pareho rin. Magtumingin ka ng Taoism. Pareho rin. Tingnan mo si Confucius. Pareho ng sinasabi. Ang itinuturo nila kung paano ang isang tao magiging mas malakas ang isip kaysa sa katawan. Kaya nga sinabi ni Hermes, di ba? Trismegistus, di ba? Ang sabi niya, the universe is mental. Sabi naman ngayon ni Buddha, ang lahat galing sa mind, sa isip, no? Supreme yung mind. So tinuturo rin ng Biblia kung paano maging primacy ang mind over the body. Na yung katawan, yun yung Satanas. Kasama mo yan. Actually, kung may ginagawa ka masama, ikaw si Satanas eh. Ngayon, kung meron ka na tinatawag na pag-iisip, no, spiritual ka, no, kayang-kaya mo katawan mo, nakita mo yung kapitbahay mo, kinikindatan ka, di ba? Nakabarat panty lang, wala yung asawa, trip na trip ka nung kapitbahay mo.
Pero sabi mo sa sarili mo, hindi pwede. May asawa ako. At ayokong masaktan yung kalooban ng kumpare ko. Spiritual ka na ng Brooks. Kasi Yun. malakas yung isip mo. Mm. Kayang-kaya ng Christ consciousness mo, which they call higher consciousness, which they call God, kaya-kaya ng higher consciousness mo, which they call God, yung katawan mo, na yun yung satanas. Kaya mo nang iting yung katawan mo. Ops, hindi pwede. May asawa ka naman, yung asawa mo, galawin mo, wag yung kapitbahay mo. Brooks, yan ang Biblia. Amen po. Pero wag mo nang isipin na, totoo yan. Dude, kung totoo o hindi, it does not matter. Ang importante, kunin mo yung mabuti ron, sundin mo yung mabuti ron. Kasi sigurado yung mabuti ron, hindi ka mamamali. Pero pag ikaw naniniwala ka na kaya mong palipatin yung bundok, maglakad ka sa tubig, mapapraning ka dyan. I bet you, Brooks, I guarantee you, 1,000% mapapraning ka dyan pag ginawa mo yan. Kaya yung mga nagbabasa ng Biblia, mag-ingat din kayo. Gamit din ng konting talino, magbasa-basa rin ng iba at mag-research sa iba. Makikita nyo na ang Biblia, libro na ginawa ng tao. Yun lang, Brooks. Thank you. Amen po. I agree. Grabe. It's, tumingin ka sa loob mo. Ikaw yun. Spiritual. Ang galing, galing. Red loss. Nakuha mo na. At, yan din yung sa Gnosticism, di ba? Ang galing, galing. Basahin niyo lahat. Ito nga, sabi nga, we should be beyond cults now. Like what Doc said, si Doc Randy, no? Spirituality na hindi cults.